Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel, sa lahat po ng subscribers, at syempre po sa mga always nagla-like sa aking video. Bago po natin simulan to, gusto ko po mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Melvs Castle. Ang title po nito, PCG winarningan ng PLA Navy. Papalubugin ng barko pag di lumayas. Wawasakin daw yan pag hindi umalis. Grabe, no? Grabe, ibang level po talaga ang sinasabi ng ng China sa atin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe at huwag niyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa channel ni Melvs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video. Simulan na natin to. Let's do this. Pinakamalaki at higanting barko ng PCG hinaras ng China. Tatlong beses intentionally pinagbabangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Ban. Wala itong ginagawang mali, pero binanggapan. Makikita sa drone view na pinalibutan tayo ng sandamakmak na barko ng China. Noong isang araw lang pinagbantaan pa tayo ng China Defense Ministry. Pag hindi daw tayo lumaya sa Sabina, sapilitan daw tayong papalayasin gamit ang pwersa ng PLA Navy. Siyempre hindi tayo aalis dyan. Grabe naman tong mga to. Kahit anong gawin nyo, hindi aalis ang Teresa Magbanwa diyan sa aming teritoryo. Kasi teritoryo namin yan. Dinalaw lang ang Pangulong Bongbong Marcos nung mismo nag-award sa amin sa arbitral. Yung pinakamataas na leader na yon. Kaya patong-patong na naman ang inyong talaga dito. Kaya talaga pong makikita po natin na lamang ang Pilipinas. Kaya magagawan din po ng paraan yan sa tingin ko po sa mga susunod pa pong mga panahon, dahil nagtitiwala po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po nagtitiwala po ang buong mundo halos sa ating Pangulo. Binubuhusan po tayo ng tulong. Ganun po ang nangyayari ngayon. Kaya kapit lang po tayo mga kababayan ko, dahil lahat po tayo ay naiinis na rin talaga sa nangyayari po dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Harinawa ay sana maghimala at pumahalag na si Browner na samahan tayo ng US dyan sa ating teritoryo. Walang nasaktan ayon kay Commodore Tanyela, pero nabutas ang BRP Teresa Ban. Grabe. Makikita kung gaano kakapal ang made in Japan na barko, pero nabutas pa rin. Sa kabila ng Parang hindi mabubutas, talagang pinuruhan, kumbaga hindi na ginit-git eh. Talagang na head to head, ganun ang ginawa ng PLA talaga diyan. Wala, alam kasi nila na hindi talaga alis ang Teresa Magbanwa dyan. Gagawin nilang lahat. Siyempre, sisirain nila yung barko na yan para, siyempre, pag pinasok ng tubig yan, mag-pull out talaga. Pero kailangan talaga dito ng matinding action na talaga ang ating mga PCG o ating sana talaga magpasama na tayo kasi wala na po tayong ibang option dito. Paano na lang kung, hambawa, sa susunod na naman, hindi pa nagagawa yan, banggain na naman yung Teresa Magbanwa, ano na mangyayari? Mabubutas yan, dadami ang butas niyan. Hindi pa pwedeng hindi sila mag-pull out kasi papasukin ng tubig yan. Kaya sana mag-isip na po ng mabuti itong si General Browner na magpasama na tayo sa US. Kasi ang US po ay nagkukusang loob po sila na bigyan tayo ng sapat na tulong. At hindi nga lang sapat sobrang tulong po ang ibinubuhos sa atin ng US. Isipin nyo, $500 billion, no? At ito na nga po, maigting din ng kanilang sinasabi na samahan na tayo. Tayo lang ang hindi talaga pumapayag. ang made in Japan na barko, pero nabutas pa rin. Sa kabila ng pagbangga ng China, nandoon pa rin ang BRP Teresa Ban. Walang aatras hanggang kamatayan. This is the commitment of the Commandant to the President that despite of the harassment, the bullying activities, and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa, or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. Ito rin, parang gusto ko rito si Tariela siya magsalita din okay din Si General Browner, medyo talagang disappointed tayo sa sa sinabi niya kasi na yun tumatak sa atin talagang mga Filipino citizen na talagang hindi daw talaga hihingi ng tulong at walang nangyayari sa ating mga PCG natin. Kaya alam ko bumaba talaga yung trust rating talaga ni Browner. Kaya nga marami nagsasabi kahit po dito po sa akin channel na pinagre-resign na po talaga si Browner. At kung mag-resign man to si Browner, sino kaya ang papalit? Sa tingin ko yung sinabi ko nakaraang reaction video ko.
Kung pwede sana no, si DND Secretary Gibo na lang ang mag-decide, kaso hindi po natin alam kung pwede yon. Siyempre po may PCG ano tayo no, na si General Browner no. Malamang po ang papalit din diyan yung galing din po ng ano talaga ng Armed Forces natin of the Philippines. Hindi po sa DND. Pero yun nga kasi po maano rin magsalita si si Sec Gibo talaga sa DND, di ba? Maganda siya magsalita, talagang tataas ang moral mo. Dahil gusto niyang repasuhin ng ang Mutual Defense Treaty na sana ay yung mga pangmabangga sa atin ng China ay pwedeng ma-invoke ng ang MDT dahil nga sobra na talaga halatang sa mga pananalita ni Sec Gibo ay nanggigigil na rin siya sa ginagawa sa atin ng China. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Matapos bangga-banggain ng China ang PCG, nag-file pa ang Chinese Embassy ng protesta sa Pilipinas. Yes, tama kayo ng narinig. Etong Chinese Ambassador pa ang nag-file ng protesta sa DFA. Sinasabing palayasin na natin ang ating barko sa kanilang teritoryo. Saka yung yung kapal ng mukha nilang sabihing teritoryo nila yon ay sobra-sobra talaga. Samantalang tamo ngayon, kailan lang, 'di ba? Alam niyo naman yan, pinuntahan pa tayo ng leader o pinakamataas na nakaposisyon doon sa arbitral, 'di ba? Na talagang sinasabi na nakasuporta sila sa ating gobyerno o particularly sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po natin makikita na tama ang ginagawa ng ating Pangulo. At epektibo ang kanyang gobyerno no, dahil lahat po talaga ng matataas at hindi basta-bastang leader ng bansa ay nakasuporta po sa Pilipinas. Laban po dyan sa mapanakop na China. Ikaw ang dapat lumayas dito sa Pilipinas, Chinese Ambassador. Important for us to understand that Skoda Shoal has been an issue for the Chinese government. Since we deployed BRP Teresa Magbanwa last April 15, this has always been a reason for China to always make it an issue. They even filed a diplomatic protest for BRP Teresa Magbanwa to be to withdraw from Skoda Shoal. They also use different platforms to highlight that they are seeing this as a semi-grounded or a possible place for creating a forward deployment base. So, as far as the Well, kung ganun man ang tingin nila, kasi nga na-intercept sila ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sila nga yung nagbabalak na magtayo ng doon, ng artificial island na naman. Kung titignan niyo yung ilalim doon, di ba nakita yung mga video noon? May mga buhangin na halatang itinambak. Buti na lang na-intercept agad ni Pangulong Bongbong Marcos, natimbrihan na agad. Ayun, dineploy natin yung Teresa Magbanwa doon sa location na yon. Naunsyami ang plano nila na sila yung magtayo na naman ng artificial island doon. Well, kung tayo, dapat lang tayo magtayo ng island natin doon o kung ano mang itatayo natin doon kasi tayo ang legit na nagmamay-ari ng EEZ na yon, di ba? Kaya wala silang pakialam, kumbaga lang talaga nanggigil lang sila kasi nga yung plano nila noon ay na-intercept ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya never aalisin talaga ang Teresa Magbanwa dyan sa teritoryo na yan. Chinese Coast Guard is concerned, these are their different appreciation of our deployment for Teresa Magbanwa. But as I said, for the Philippine Coast Guard, the reason and objective of the deployment of Teresa Magbanwa is only purely for us to carry out a legal, legitimate Coast Guard operation within our own exclusive economic zone. Yes, our own economic exclusive zone, di ba? I-easy natin yon, ganun yon. Kaya kahit anong gawin natin dyan, i-easy natin yon. Wala silang pakialam doon at wala silang karapatan doon. Tayo ang legal. Real talk. Sinagot rin ng National Maritime Council ang pahayag ng Chinese Embassy. Papaanong Chinese territory ang Sabina? 75 nautical miles lang to mula sa Palawan. Yes. Tapos libo-libong nautical miles naman mula sa China. Yes. Papaanong Chinese yan? Kaya nga kaya sobrang malaking kalokohan yung 10 dash line nila na yun. Yun doon kasi sila sumasalalay, samantalang tayo o pinupuntahan na nga tayo yung nagbigay sa atin mismo ng award sa arbitral. Diba sila sabi nila na nakasuporta kami sa inyong gobyerno, nakasuporta kami sa PBBM. Diba? Kaya malaking kudos talaga sa ating Pangulo. Uulitin ko kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente, baka nga
probinsya na tayo ngayon ng China. Alam niyo na kung bakit, di ba? Kaya tayo ngayon, no, ang gobyerno natin ngayon, ang hirap na hirap tuloy diyan sa ating sariling teritoryo dahil po sa ginawa ng nakaraang administrasyon. Yung gobyerno ngayon ang nagsasuffer sa nakaraang ginawa nung nakaraan. Grabe, no? Kaya sana po maging matalino po tayo. Sa tingin ko naman lahat po ng mga subscriber ko ay matatalino at wag po kayong makinig doon sa mga pro-China. Wala tayong mapapala dyan. Una-una, mahiya tayo sa lahi natin, Pilipino tayo. Dapat ipaglaban natin ang sariling atin. Ang ating EEZ ay atin yan. Dapat tayo ang nakikinabang dyan ng mga natural na yaman dyan. Dahil unang-una, tayo ang legal na nagmamay-ari niyan. Inaward sa atin yan ng arbitral noong 2016. Tayo po ang dapat makinabang, hindi ang mga, alam niyo kung sino yung mga bansang yun. Dalang ko lang, let us be clear about it. The Skoda Shoal is 75 nautical miles from mainland Palawan. Sabi nga ni Inco Mortariela, it's well within our 200 exclusive economic zone. Dalawa ang pinag-aangklahan natin, the UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. Yun, di ba? Oh, ang linaw-linaw ng sinabi niya. Dalawa ang inangklahan natin. Ibig sabihin na inangklahan, dalawa yung ating supporting documents, parang ganun eh. Ito yung ebidensya natin na tayo ang nagmamay-ari. Ang supporting papers natin talaga, UNCLOS, saka yung arbitral ruling, yung arbitral award na inaward sa atin noong 2016. Diba? Kaya wag tayong panghinaan kung ginaganyan man tayo ng China dyan sa ating sariling teritoryo. Bandang huli po ay hindi pa rin sila mananalo dahil tayo ang legal na nagmamay-ari ng teritoryo yan. Kumbaga, nang i-squat lang sila ng teritoryo ng may teritoryo. Ganun yung ginagawa nila, no? Squatter sila. Tayo ang legal na nagmamay-ari. Well within our 200 exclusive economic zone. Dalawa ang pinag-aangklahan natin, the UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. So we exercise sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction over the area. So the Chinese Coast Guard vessels are the ones illegally. Yes. Presence nila din are illegal. We are there on the legal basis dahil atin yun. Palakpakan natin siya. Ang galing ng sinabi niya. Ang galing ng well said. Yung pagkakasabi niya, pagkaka-explain niya, no? Kumbaga wala na tayong ibang kailangan pang doon. Hindi mo pwedeng maribat yun eh. Kumbaga sa flip-top, diba? Hindi mo siya mariribat dahil totoo eh. Facts yun. Diba? UNCLOS sa kayong arbitral ruling. At ito nga yung mas matindi pang sumuporta pa rin yung sa akin yung pangatlo, no? Yung pinuntahan tayo kasi Pangulong Bongbong Marcos nakarang araw lang. Pinuntahan sa Malacanang sa palasyo. 'Di ba? Nung mismong nag-award sa atin yung head nung arbitral ruling. Pinuntahan tayo mismo sa Pilipinas at nagpahayag ng suporta sa atin diyan sa Sigalot diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kaya panghawakan natin ang galing at ang diskarte ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko po lahat po na nakasubscribe po sa atin ay nakasuporta po sa ating gobyerno ngayon. Siyempre po sa Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang pong matapos ang termino niya, suportahan po natin siya at hanggang kung sana nga po ma-extend siya o tumakbo pa siya sa mga susunod pang presidential election. Kasi noon ko pa po sinasabi, kulang ang 6 years para magampanan niya o mapaganda niya ang ating bansa. At talaga mailaban natin ang ating mga teritoryo. Kasi alam niyo na, pag nahawakan na naman ng ibang ang ating gobyerno, nako, masasayang ang pinaghirapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya maging matalino po tayo at wag po tayo magpapadala dyan sa mga pro-China. Hindi tayo pwedeng magpaalam sa sariling bahay natin. Yes! Let us be very clear about it. Nice! Medyo mapipikon ka na lang kasi talaga sa bagal ng desisyon ng PCG, di ba? Naiinis ka na lang sa paulit-ulit na press con pero mabagal ang aksyon. Kasalanan yan talaga ni Browner. Di ba? Alam na natin eh. Wala namang problema actually kung tutuusin kung pumapalag tayo. No? Walang problema eh. Kaso hindi tayo pumapalag. Iwas lang tayo ng iwas. Hindi talaga tayo pumapalag. Kaya maiinis talaga tayo mga ordinaryo mamamayan na nag-oobserba dyan sa nangyayari sa ating teritoryo. Tapos ganun pa yung sinasabi ni Browner. Kaya nga kayong lahat dyan sa comment section, di ba? Galit na rin kay Browner. Kaya ewan natin kung anong gagawin nilang diskarte dyan. Pero kung ang Pangulong Bongbong Marcos natin ang ating pagbabatayan, mahusay. Di ba? Ewan lang natin doon sa iba. Yung lalo na ngayon yung nagsabi na kailangan may mangyari pa
para humingi tayo ng tulong sa Amerika. Nakakainis talaga yung ganun, no? Kasi hindi nga tayo pumapalag tapos ganun pa yung sasabihin. Kawawa naman ang ating mga sundalo dyan na nakadeploy sa Teresa Magbanwa, di ba? Kayo, anong masasabi niyo dito? I-komento sa baba ang salo. Ayun lang po, no? Pinakamalaki Ayun lang po, no, nagawa natin ng reaction video. Napakagandang video na to ni Bebs Castle. Mag-comment ka kung anong reaction mo sa ating napanood na to na video ni Bebs Castle. Mag-subscribe ka rin sa channel ni Bebs Castle. Nasa description ng link. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.